OFW ka at hindi nakatapos ng kolehiyo? Paano kung sabihin ko sa iyo na yung ilang taong mong trabaho abroad, pwede pala makatulong para makakuha ng college degree mo? Maraming OFWs ang may parehong kwento, may pangarap makatapos ng pag-aaral. Pero kinailangan unahin muna yung mga responsibilidad. Kailangan magtrabaho, tumulong sa pamilya, magbigay ng mas magandang buhay. Kaya minsan, ang college degree napapahinto or tuluyan ng naiiwan. At habang tumatagal, mas maraming napapaisip. Late na ba ako bumalik? Pwede pa ba kahit matagal na ako hindi nag-aaral? May saysay pa bang lahat ng experience ko? Ang sagot, alamin natin for today's video. But before that mga ka-recruit, disclaimer lang po, ang Recruit PH is not affiliated with any recruitment agency or organization. All information is for educational purposes only and we encourage you to verify all details before applying. May bagong oportunidad para sa mga overseas Filipino workers na gustong tapusin ang degree na matagal nang na-set aside. Ito ang Lifelong Learning Education Assistance Program for OFWs or LEP-OFWs, isang bagong partnership ng OWA at SHED na sinil noong April 29, 2026. At ang pinaka-interesting dito, hindi ibig sabihin magsisimula ka ulit bilang freshman. Sa ilalim ng Expanded Tertiary Education, Equivalency and Accreditation Program, pwedeng kilalanin ang mga natutunan mo sa totoong trabaho, kasama na ang work experience, training, certification, practical skills, at iba pang prior learnings. Lahat ng ito ay pwedeng i-assist at ma-convert bilang academic credits. Ayon mismo kay OWA Administrator Patricia Ivone Cayunan, normally 4 na taon ang college degree. Pero ngayon, dahil na-credit na ang experience, pwede nang matapos sa loob ng 1 hanggang 2 taon. At tutulungan pa ng OWA through scholarship. Ibig sabihin, yung mga taon na ginugol mo sa pagtatrabaho abroad ay hindi basta experience lang. Pwede rin itong maging bahagi ng pagkuha ng iyong degree. Kung matagal ka nang nasa engineering, healthcare, business, may posibilidad na may mga competencies ka nang pwede i-consider. Sino ba yung pwedeng mag-apply? Dapat po ay nasa 23 years old pataas. Nakatapos sa secondary education or high school, hindi natapos ang bachelor's degree, kasama na dito yung mga textbook graduates. May minimum 5 years ng work experience na related sa degree na gustong kunin. So ano ba yung proseso? May assessment pa rin, evaluation, written exam, practical demonstration, at oral defense or interviews sa deputized na paaralan. Wala pang final guidelines ang OWA para sa LEP-OFW scholarship side. Pero live na ang online enlistment system sa CHED para sa pilot run, may 100 slots to 50 para sa mga OFWs na nasa abroad pa. At 50 naman para sa mga nagbalik na sa Pilipinas. At ayon kay CHED Chairperson Shirley Agropes, mahigit 300 OFWs na ang nakapagtapos sa ilalim ng existing ETEP system. Syempre, hindi ito automatic na degree, pero mas maikli ang panahon at may financial support pa mula sa OWA. Ayon sa OWA, isa rin sa layunin nito ay tulungan yung mga OFWs reintegration. Ang OFW reintegrations pabalik sa Pilipinas. Mas marami silang career opportunities at mas matibay ang credentials. At hindi lang ito tungkol sa title or diploma. Para sa iba, ito yung pangarap na ilang taon nilang isinentabi. Yung graduation picture na hindi nangyari, yung kursong hindi natapos, yung pangakong balang araw babalikan ko rin. So that's it mga ka-recruit. Kung OFW ka or may kakilala kang OFW na hindi pa nakakatapos ng college, i-check mo na yung atep.ph para sa list ng accredited schools at sundan ang official OWA channels para sa application updates. Simulan mo na rin kolektahin ngayon yung mga documents mo, proof of employment, OWA membership, at educational records para ready ka na pagbukas ng application. Hindi rin ibig sabihin na dahil matagal ka nang huminto, tapos na yung pagkakataon.